Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Umasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At ngayong araw na ito ay matutunghayan natin mamaya ang renewal and oath-taking ng mga, ano ba ito, Miss DMI ba kayo? Lahat kayo may SAS, no? Wala nang miyembro, lahat may SAS na. No, sila yung mga, sige, tingnan natin, ha? At nawa sa ating mga pagbasa ay maunawaan po natin lahat, lalo na kayong mga manunumpa na maglilingkod bilang mga DMI o Daughters of Mary Immaculate International. Sige po. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang araw ng pamamahinga. Mahalaga po ang pamamahinga. Mahalaga na nirerespeto natin, iginagalang natin ang araw ng pamamahinga. Isa ito sa 10 utos. Pangilan ito sa 10 utos? Di may. Pangilan ang araw ng pamamahinga? Ikatlong araw, no? At binigay ng Diyos ito para sa tao. Kasi mahalaga yung may pahinga. Sa mga taong walang pahinga, mainitin ang ulo. Sa mga taong walang pahinga, kahit na active, kahit na maraming ginagawa, hindi nagiging masaya ang pagkilos o pagtatrabaho. Kaya nga 'di ba, kahit sa bahay, kapag kulang sa pahinga ang mga tao sa loob ng bahay, may init ang ulo. Lalo na ang mga nanay. Kasi pagod na nga. Hindi naman tayo pinagkakaitan na magpahinga. Ang tao ang ayaw magpahinga. Kaya tuloy, kapag nawawalan tayo ng oras o hindi tayo naglalaan ng oras sa pahinga, bukod sa nagkakaroon tayo ng sakit sa katawan, nagkakaroon tayo ng sakit sa utak. At ano ang sinasabi natin sa utak, 'di ba?
common sense. Pagpagod na, nakakalimutan natin yung common sense. Gamitin ang common sense. So, baka puro common, wala nang sense. Kasi dito nga po sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseo na nakakaalam ng batas, hindi nila naunawaan ng lubusan kung para saan ang batas na ito. Kaya kahit araw ng pamamahinga, wala silang tigil sa paghahanap ng kamalian. Lahat na lang ng kanila pong tinitingnan ay kung paano nila mahahanapan ng kamalian ang mga alagad na Jesus. Kaya pati ang pagpitas ng mga uhay para sa kanila, paglabagyan sa utos ng Diyos na huwag magtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Marami tayong ginagawa na minsan na nawawalan tayo ng pakikipagkapwa-tao, hindi nagiging masaya ang paglilingkod natin kasi laging ang hinahanap natin kamalian imbis na kabutihan. Kaya nga maging sa ating unang pagbasa, pinapaalala sa atin na ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso, hindi ang kakisigan, hindi ang panglabas o pisikal na anyo, kundi ang puso. Kaya sana po, muli sa inyo ng mga miyembro ng Daughters of Mary Immaculate. Puso ang kailangan natin. Marami ng tao, sabi ko nga, madalas sa babanggit ko, marami ng tao ang matalino ngayon pero wala silang common sense. Maraming tao na ang matalino ngayon at gamit-gamit ang utak pero kokoonti ang gumagamit ng puso. Kaya sana po sa inyong paglilingkod, puso ang pairalin. Hindi yung kung saan-saan tayo tumitingin, lahat na lang sinisita natin, lahat na lang ay pangit ang gagawin ng iba, mamumulis tayo, kumbaga. Hindi ganon. Hindi kayo itatalaga, hindi kayo pinipili o pinili ng Diyos para magmaganda dito, kundi para mas maging maganda ang inyong kalooban. Lahat naman po tayo, lahat tayo na naririto, nawa ay mas maunawaan natin ang tawag sa atin ng Diyos. Yung magpatupad ng kabutihan at hindi ang maghanap ng kamalian ng ating kapwa. Amen.